kanyang sariwa, ginataang kuhol, at kare-kare. Minsan ang pinagkaguluhan sa ibang bansa nung ihain ng maituturing na superstar ng kulinaryang Pilipino, si Nora Daza. Nora Daza, di ba nag-ano sa mga pagkain din? Oo, dati ko nang yun, sinusubaybayan yung mga luto niya, mga recipe. Kahapon, inilunsad ang pagdiriwang ng Nora Daza Food Festival sa isang hotel sa Makati. Sa selebrasyong ito, kinilala ang mga naiambag ni Mrs. Daza sa kulinaryang Pilipino. Yung mga fourth generation na ngayon, hindi na nila masyadong kilala si Nora. Mami nyo, mga lola nyo, sila yung mga brides noon na wala pang masyadong alam about the kitchen. And yung Bible nila were the cookbooks of Nora. Dati, sa mga cooking show ko lang siya nakikita. Ngayon, kaharap ko ang ginang na pinagkakautangan ng loob ng maraming reyna ng tahanan. Ano hong nararamdaman nyo pag sinasabi ho nila na your name has become synonymous with Filipino cooking? I'm flattered because I really feel that, I hope that when I'm gone, at least I will have contributed something to put the Philippines in, in the culinary world. Pero hindi ho mabilang siguro mga natutong magluto dahil sa inyo. Salamat. Diba, ang ibig sabihin, nakatulong ako. Diba? That's something rewarding. Para pag ako'y pumunta na sa ibang, when I'm gone, siguro naman sasabihin, nakatulong kami. At ako'y natutong magluto dahil Nora. Hindi ba? Hindi ba masarap yun? 8 taong gulang lang daw si Mrs. Daza nung natuto siyang magluto. So 8 years old pa lang ho kayo, nasa kusina na? Oo. Kasi, yun nga, kala mo, meron kaming kahanggan na nagmamadyong. So ako naman nagpapasikat, nagagawa ako ng hotcake. Gusto-gusto nila. I learned na pagka ang natutuwa sa iyo ang mga nakakatikim, they appreciate, and that's when I realized na ang sarap pala na gusto nila ang pagkain mo. Kailan nyo ho naisip na pwede nyo itong gawing career? Hindi ko naman iniisip. Talagang gusto ko lamang masarap kumain. At saka, ang mother ko kasi hindi masyadong magaling magluto dahil bata siya. Ay namatay ang mother niya, she was only 13. 1952, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Home Economics sa University of the Philippines. Nag-Master of Science, major in Restaurant and Institution Management naman sa Cornell University sa New York noong 1956. You're both a natural chef and also a learned or an educated chef. Kailangan ang palate mo ay magaling. Kasi sa pagluluto, ang pagtimpla ng kailangan tama ang pagkaasim, pagkaasukal, asin. Yun ay talagang innate. So pambihira po yung palate nyo. God-given talent. Pwede po bang malaman kung ano ho yung pinaka-paborito nyong lutuin? Kare-kare. Kare-kare. I think na it is a blend of what is truly Filipino. Gayunman, kumpiyansa si Mrs. Daza. Kayang makipagsabayan ang pagkaing Pinoy sa ibang lahi. May kalituhan man daw ang ating panlasa. Madali naman itong magustuhan ng mga banyaga. That's good. Kasi ang influensya nga ng Spain at saka ang Amerika, ang dominant during those days. Don't you think that that's something good? Because yun na nga ang international cuisine natin. Kayo ho ba yung tipo na kahit maghapon na pinagkukwentuhan ng pagkain? Okay Pwede. lang sa inyo? Oh, it's something that's near my heart. That's my profession. Ang husay ni Mrs. Daza sa pagluto, ibinahagi niya sa pamamagitan ng kanyang mga cooking show noong dekada 60. Ang At Home with Nora at ang Cooking It Up with Nora. Sina Sandy at Nina sumunod sa kanyang mga yapak. Pero noong
dekada 80 na maalam sa telebisyon ang kanyang mga programa. Do you miss it? No. I tell you, when I would do a show, yung pagod na ako, I go to Hong Kong to rest. Kasi pag wala ka ng enthusiasm for what you're doing, wala nang gana. Gayunman, ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon na ipakilala sa buong mundo ang sarap ng pagkaing Pilipino. Sa New York, itinayo niya ang Maharlika Restaurant. Sa Paris naman, ang Auxil Philippines. Ibig sabihin, mga isla ng Pilipinas na minsan ko na ring nabisita. Ilang mga sikat na personalidad ang kumain na sa restaurant na yon, katulad ng French actress na si Brigitte Bardot at si Prince Charles de Bourbon ng France. Ito, sinulat ni Brigitte Bardot sa guest book ni Mrs. Daza in her restaurant. French word for delicious, délicieux. And ito, Revigné, babalik daw siya doon sa restaurant. Masasabing itinaas din ni Mrs. Daza ang kalidad ng mga restaurant dito sa Pilipinas. Sa Ermita sa Maynila, itinayo niya ang Au Bon Vivant, ibig sabihin, to the good life. At ang Pinoy na Galing-Galing Restaurant. At ngayon, sa pamamagitan ng kanyang mga cookbook, hindi na mabubura pa sa panlasa ng mga Pilipino ang kanyang mga lutuin. Katulad ng putaheng ituturo niya sa akin. Ang cocido. Matapos palambutin ng mahaba-habang oras ang mga karne, itinuro ni Mrs. Daza ang pagluluto ng tomatada sauce. Simpleng-simpleng gisa lang po. Masarap. So you see, that's before your eyes, huh? Yes, ang sarap. So the secret is to taste as you go along. Yeah. Para kay Mrs. Daza, importante ang mga detalye sa pagluluto. Mabusisi rin mo pagluto. Siyempre. Alam mo, you cannot do something good na madali. I mean, you know, you have to work for it. Kasi matagal yung pagluto ng sabaw, ano mo? Ilang oras Pero yan. sarap naman. Oo. Ngayon, matitikman ko na yung inyong luto. For the first time. Masarap yung sabaw, masarap yung tomato sauce. Sarap, ma'am. I grew up watching your show. Now, I can say natikman ko na ang luto ni Mrs. Daza mismo. That is what I like when people enjoy my cooking. Happy na ako. Wow, thank you, ma'am. Thank you. Sa mga tulad nila tayo humuhugot ng inspirasyon, lakas, saya at linamnam para patuloy na humarap sa mga hamon ng buhay. Maaari natin silang gawing halimbawa o modelo para makamit din natin ang ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa aming programa sa nakalipas na 6 na taon. Para po naman sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso, kapuso mo, Jessica Soho.